kausapin na natin. Sumagot na po si Yusek Benjamin Acorda. Magandang umaga po, Yusek. Yes, magandang umaga po, Ma'am DJ Sacha at Sir Ted Pilon. Good morning, At magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig at viewers ng 2FM. Maraming salamat po, sir. Thank you for being on the show, sir. Linawin lang po natin, ito pong medyo mabigat-bigat na nabanggit niyo po sa Senado last Thursday, kahapon po yan. Ano po itong sinasabi ninyo na may tungkol sa posibilidad na hulihin ang mga Pilipino sa China? Gaano po, at ginawa na nga po, nasa mga balita na po iyon, ano pong information ang hawak nyo po dito na talagang pinagbantaan muna at ngayon nagkaroon na ng hulihan? Yun nga po, during the operation ng Sanjia, 2 days after that, mga around May 17, if I recall it right, bumisita po ang representative coming from the Chinese Embassy. And there's so many things na clarify natin sa kanila, and I try to explain to them that really what the PAOK and the National Bureau of Investigation is doing is that it's purely law enforcement operation. We are standing at the Sir, sir, hello? Yes, sir, paayos lang po natin yung linya nyo, ha? Medyo garbled lang po sa akin yung dating para lang po mas maintindihan po ng mga listeners natin. Oo, pasensya na po, sir. Medyo pangit kasi ang signal ngayon dahil maulan. Yes, Yusek, paulit lang po, ano po yung sinasabi ninyo, sir? Yeah, last May 17, 2 days after the operation ng Sanjia, the embassy officials of China visited me, and yun nga po, na maraming pinag-usapan. I tried to clarify to them na yung ginagawa ng PAOK and National Bureau of Investigation are purely law enforcement operation and not directed against any particular nationality. Kailan po nangyari ulit yung inyo pong meeting? May. Hello? May po, sir. Tama po. Naririnig niyo po ako, sir. Malinaw naman ako. Yes, malinaw po. Okay, sige. Pakiklaro lang po ulit, General, please. Ano po, I hope you don't mind. So, pinuntahan kayo mismo ng mga embassy officials? Opo. Pinuntahan ko mismong opisina ng PAOK, and there, they try to clarify matters. Yung nga po, pinag-usapan natin. And pinaliwanag ko naman sa kanila that what we are doing are purely law enforcement operation and it's not directed against any particular nationality. Opo. And at that time po, ilang mga Chinese national po ang nasa custody po ninyo or ng BI? During that time po, there were 69 na Chinese nationals that were taken into custody. Kasi pending verification po, kasi during the operation, they were not able to present any document na that would show kung ano po yung legality with regards to their stay or presence in this company. Oo nga po. So ano po ang nangyari sa inyo pong verification? Kumpirmado po na mga ito po ay undocumented na mga Chinese? For the verification po with the Bureau of Immigration ay nasagot naman nila. So yun ang naging basehan natin in how to deal with them. Except for those persons na kakasuhan po natin kasi based on the investigation na ginawa natin, there are 7 persons that are subject for filing of charges against them. And of these 7 persons, dalawa po ang Pinoy. Opo, ito hong 5 Chinese na ito, nasan sila po ngayon at sila ho ba'y subject to deportation o kinakailangan munang matapos yung kaso? Ano pong particular na kaso ang isasampa sa kanila involving nga po itong operasyon ng steel plant dyan sa itong Sanjia? Well, itong mga 5 Chinese nationals, dahil nga napakawalan na natin, and even yung iba, if they were not subject, kumbaga wala sa area. They were never under custody. But based on the findings and the incorporations ay sila po ay nakasuhan. Sa aming pag-iimbestiga, ang mga kasong sinampa natin sa kanila ay base sa violations under Republic Act number 12305 at saka Republic Act number 7394. Ito ay patungkol sa?
It's more on the hazardous materials at saka mga environmental po. Okay. Ito hong steel factory na ito ay sarado na. As of now, we are trying to keep our guard to make it sure that hindi, as of now, pending the final decision on how to deal with it. Kasi po nga, with the presence of this hazardous materials that may somehow it poses danger to if unnecessarily pinupuntahan or So, ginagamit. yes, sir. So to answer my question, sarado na po ito, sir? As of now po, based on the issue of Okay, the opo. Sige po. Sige. agencies, DNR, Opo. Close na po ito. Ito po ay nakarehistro kaninong pangalan o kumpanya, sir? I'm sorry, I don't have with me the records of the incorporators, yung particular names right now. So, yun nga po, sila po yung mga subject for yung mga sinampa nating kaso. Opo. So hindi pa ho ninyo alam, kung sino po talaga incorporators nito, pero pag-aari po talaga. Alam po natin, yun nga lang, as of now, I'm sorry, but I don't have the list po. Opo. Pero ito ho ba'y pag-aari ng mga pure Chinese o mga Filipino din po may-ari po nito? Well, may tinitingnan tayo na according to them, they are Filipinos. But yun nga, based sa mga ibang naging investigations po natin, there are those who say that they are Filipinos. Tapos puso na rin po yung mga investigasyon tungkol sa mga birth certificates fraudulently acquired. Yun po mga tinitingnan. Okay, sige po. So sir, yun ho bang mga taga-embassy, ano po ito? Yung mismo pong Chinese ambassador? Kwan po, yung with regards to the names, I would like, if I would like to refrain from further naming them. And kumbaga, sa atin na lang po muna. Just to make it clear lang, I explained to them during their visit na ang ating mga ginagawa ng NHI. Opo. Purely law and operation po. Pero totoo po na sinabi sa inyo, please know, General, that the hardliners in Beijing are considering this for retaliation. Remember, there are many Filipinos in China. Totoo pong sinabi sa inyo yon. Opo, doon po ako medyo nasaktan bilang a law enforcer because I know in all my conscience that what we are doing is just mandate being given to us, and we're not doing anything, something that should make them act like that way. Opo, sige po. Thank you for your time, Yusek Benjamin Acorda. Salamat po, General. Yes, salamat din po, Sir Ted, for giving us the time and giving me the opportunity to clarify that and saying to the Filipino people kasi ang mahirap kasi baka yung hindi maintindihan yung ginagawa natin. What we are doing is just really to protect our countrymen at saka yung environment. Based on the workshops at saka seminars, discussions na ginagawa natin with regards to this to be standard and hazardous materials ay matagal pong mawala kahit nakasemento na sa pader. Delikado po eh. At ay sagit hindi po natin nakikita and baka mamaya doon na nagkakakansa ng mga kababayan natin and yet ibibintang sa mga ibang bagay. Opo. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, General, at sa uulitin po. Thank you. Salamat na marami. Thank you po. Si Yusek Benjamin Acorda ang siya po naman pinuno ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.